magandang umaga. Papunta kami sa aming shared service facilities. Doon sa loob, maraming mga equipment. Doon na lang natin, sir, i-identify. Okay. Ito yung shared service facilities process workflow. Dito tayo ngayon. Okay. Sa office. Tapos Pasok tayo dito sa footpath. And then ito na yung production area. production area. Mhm. So, ang raw materials dito papasok sa kabila. Mhm. Dito sila papasok. Tapos dadaan muna rito sa ano. Importante ho kasi na pag food grade po ang ating product, dapat po malinis. Hindi po. Ito po ang ginagamit na sapatos sa loob ng production area. So, kung iiwan, saan nila iniiwan yung mga doon sa labas? Doon sa locker. Mm. Locker room, sir. Mayroon tayong female tsaka male. Mhm. Doon po. So, andito na po tayo ngayon sa production area. So, makikita niyo po, meron po tayong mga equipments. So, tatanong natin kay sir isa-isa kung ano itong mga equipment na to, or ma'am, maybe. Maybe. So, ito po, ano po tinitignan natin ngayon dito? Ano po to? Ito po, sir, ang aming mga kagamitan para sa giling ng mga karne. Halimbawa, gumawa kayo, sir, ng chorizo or patty. Dito muna natin gigiling ang mga Yung karne. karne. Mhm. So, At yan po. saka, ito naman, sir, yung meat cutter. Mhm. Kung magawa din kayo ng tosino para maganda yung pagkahiwa, ito yung gagamitin nyo na equipment. Oh, yung mga gumagawa ng bacon, ito po ang ano, kasi manipis po yung hiwa ng bacon, mahirap kamayin yung paghiwa. Hiwa, baka masarap. Oo, at saka hindi pare-parehas. Okay. Dapat ano. Uniform yung pagkahiwa. Mhm. And then, ito yung hand squishing juice. Ito yung pagpapiga ng mga, halimbawa, mayroon kang African lemon, calamansi, at iba pang mga fruits na ipipiga dito, sir. Ito, manual lang, sir. Hindi tayo gumagamit ng kurente. Minimal. Walang bayad. Walang babayad. bayad kasi wala tayong cost na kurente. Pawis Manual lang lang. siya, sir. Dito tayo sa malaking equipment, ma'am. Ano po itong mga ito ano? po, sir, yung oven, confection oven, sir. Dito tayo magawa ng mga cakes, mga cookies. Ito. Ang capacity nito is malaki-laki, is 25 kilos na flour. Tignan natin sa loob kung ano yung laman. No? Ito yung magandang oven namin galing sa shared service facilities. Napakalaking oven. Okay. Ang dami. Ano ba ang capacity nito? Alam niyo ba kung anong capacity nito? 25 kilos, sir, Na flour. makaya. Makayang ilagay dito sa isang loading. Ayan. Ito yun, sir. Ayan. Ang laki pala, 25 kilos. Ang ginagamit lang natin dito ay ang LPG. Wala siya. Ay, mayroon palang kurente, sir, pero pang light lang siya. Light lang gagamitin natin. Para makikita lang yung Para ano, may makikita ilaw mo, sa loob. yung laman sa loob, kung naluto na ba siya. Pero, ang kagandahan lang nito, sir, kay mayroon siyang timer. Hindi ka na mahirapan set up ng time. Set mo lang kung ilang minuto, set mo lang kung 10 minutes ba paggawa ng cookies or mga cakes. Ito lang kagandahan ng oven natin. Ito Ito, naman, sir, ma'am, ito naman meron tayong ang food dryers.
steel dryer. Dehydrator. Dati sir, na gawa kami dito ng dehydrated mango. Parang process ng dry mango sir. Oo. Kasi dati marami tayong mga surplus talaga na jackfruit. Dito natin ginagawa ng dehydrated jackfruit. Oh. Ang capacity nito sir, 200 kilos. Wow, ang ang laki. Capacity nito. Ang laki pala ng Oo. Kasi sa Bicol, nakikita ko mga ganitong dehydrator, mga kalahati lang. Ginagamit sa pili. Pero kikita nyo naman, no? Meron maliit din siya. Ilan uli yung capacity? 200 kilos 200 sir. kilos. Wow. Ang laki talaga. Ang laki nito. Powered to ng kuryente? Or May gas? power din na kuryente sir, blower sa kuryente, yung kuan talaga, ang LPG. 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 Kasi Ang nakikita... isang buong LPG sir na 11 kilos, ang matitira na lang 4 kilos na lang sa 11. 8 hours ang drying natin sa dehydrated jackfruit. 8 hours. 8 hours sir. Yung di ba sinubukan nyo yung mangga, ganun rin ba katagal yung mangga? Oo sir, ganun 8 din. hours. Kasi na-experience ko lang pili eh. Sa pili, 4 hours. Kasi mababa siguro Dry ang na, moisture, hindi na sir. mataas yung moisture content ng Di tulad ng mga fruits na Marami. talagang basa talaga. Mataas ang content ng water content. Water content. Ang ganda ng dehydrator nyo, tsaka ang laki. Oo, ang laki talaga. Yung sa Bicol na nakikita ko mga dehydrator ng mga processor pili doon, kalahati lang. Maliit lang. Mayroon din tayong maliit sir. Ito, hindi karamihan na mass production. Pang kumpian lang. 15 kilos ang capacity sir. 15 kilos. 15 kilos sir. Ano ito? Electric ito? Or Electric sir, walang LPG. walang LPG? Ito ang bagay sa akin. Hindi ko kaya yung ganong kalaki. Diba ganun sir? The worth is 105,000. 105,000. Pero government price na sir. Bidding, ibig sabihin nung dumaan ng bidding. Hindi dumaan talaga ng bidding. Pag government na. Ito naman sir, yung magiling ka ng kakao, bigas, o ano pa, mga coffee beans. Coffee beans, Flour. tama. Flour. Flour sir, yung mga root crops, gagawin ng Kasaba. flour, pwede rin dito maging pagiling. Electric grinder. Mayroon tayong sitsarong langka, vacuum fry jackfruit. Ito yung equipment na ginagamit. Ano po ang capacity nito? Ang capacity, pero sir, hindi pa ako nakasunod nito, pero ang capacity niya 5 kilos or 6 kilos Per load. Itong ginagamit sa pagba-vacuum fry. Sinasuction niya rin yung mga Walang hangin sa loob, no? hinihigop niya yung mga moisture. So hindi nyo pa ito nagagamit, ma'am? Nagamit na? Hindi pa sir, Mm. hindi pa nagamit. Pero yung doon sa Bagsaka, doon pupunta natin sa Makabo, nagamit na namin sir. Ano ba usually ang ratio ng ng tanong ko lang oil at saka nung langka ang ilalagay dyan? 1:1 mo? Ang paggawa natin ng vacuum fry is natural lang sir. Hindi gumagamit. Gumagamit tayo ng oil lang, pero wala siyang sugar, wala siyang added na sugar. Natural lang talaga. Kasi mahaba din ang proseso ng paggawa ng vacuum fry sir. Pag nagba-vacuum fry, mga ilang oras ba ang inaabot? Eto, mga 30 minutes sir. 30 minutes lang. Tapos na yung Tapos na yung luto. Okay.
Kasi may nagko-comment daw na ano eh, aksaya daw sa mantika. Ewan ko kung totoo. Malakas. Ang alam ko lang sir, yung doon pa ako sa issue, yung mantika namin na gagamitin is 18 runs bago ka magpalit. Ganun pa. 90 degrees Celsius ang Temperature. temperature na ginagamit natin. So ito, ang lalaki. Kakaya ng 5 kilos. Ito separate ba to? Iba to? Iba rin to? Oo sir, dito tayo mag-fry and then pagkatapos ng fry, ita-transfer dito yung oil. Dito na naman siya mag-preheating and then mayroon siyang ginatawag ng de-oiler. Yung de-oiler sir, yung parang mag-spin ka, spinner para ma-minimize yung oil. Parang yung sa ano sa washing machine, yung dryer para matanggal yung mantika. Yung excess na oil. Oo. Hindi naman kasi maganda yung masyadong maraming oil. Mayroon ditong pipindutin na steering. Ayan, steering. Mayroon kasi basket ito sir, lalagay. Basket na dito, itatransfer yung oil, tapos isi-steering mo na. Yun ang process flow niya. Ang ganda, laki. Ngayon pa lang ako nakakita ng vacuum fryer. Pwede ka rin sir, yung mixed food, yung mga okra na vegetables, dito ang machine na ginagamit. Yung mga popcorn, yung mga ano yan, yung mga fruits, fruits na i-fry na, mga vacuum fruits. Mga vacuum. At saka vegetables. Dito sir, ang makina na ginagamit. Yung fryer. Okay. Ito po ang receiving area ng Romat. Nakikita niyo po. Dito po mula dito, papasok po yan dito po sa production area. Malinis na. Na malinis na. May ginagawa pa ba kayong ano dyan? Paglilinis dyan? Oo sir, mayroon dito ginaganap yung sanitation area. Dito iwawash, isanitize. Sa sanitize bago ipasok dito sa production area 1. Oo, kailangan dapat malinis. Kailangan malinis na, sanitize na siya. Bago siya ipasok sa Production. Okay. Bago mo gamitin, isanitize mo na sir. Pero yung table nyo is stainless para hindi mag-contamination yung pagkain nyo. At saka, ready na to process. Isanitize mo na bago gamitin. Anong ratio po ng Sonrox at saka tubig? 1 liter? Ang sanitation natin paggamit nitong table is 1 liter and 5 ml na so every litro ng tubig. Sa isang litro ng tubig, lalagyan mo ng 5 ml na Sonrox na original sir. Yung liquid. Tapos ihalo mo, ipupunas mo lang dito sa table. Yun na ang pag-sanitize natin ng table. Yung sa fruits uli, ma'am, ilan yung ratio ng tubig at saka Sonrox? Sa fruits natin sir, bago natin hiwain, bago natin i-process, sa 1 liter, 3 patak lang na Sonrox. Mayroon pala tayong ginagamit na dropper, yung dropper sir na para tiki-tiki, yung ganun, i-press mo lang. 3 drops lang. Yung ganun is 1 ml yun. Yung kalahati is 0.5 ml. Yung sa fruits naman, 3 patak lang sa 1 liter. 3 patak. So, ito, yung packing area room. Packing area. Mayroon tayong mga sealing machine. Ito yung continuous band sealer. Ito yung vacuum sealer. Tapos ito, kung maggawa kayo ng marmalade, parang ano yan. Oo, nakita ko to sa mga water refilling station. Mga gamit sila niyan. Para masil yung plastic. O yan, meron ako niyan. Ito, continuous band sealer. Ito, sealer machine.
bond sealer. Mhm. Ipipid mo lang yung plastic dito, gano'n, para diretso-diretso. So masisil na yung sa top niya. Sir. Mhm. Yeah, ito na yung finished product, sir. Ito na yung releasing. Releasing ng finished product sa kabila. Ito releasing. Releasing area. Sa window na lang papadaan, no? Papadaan. Doon ang lalabas. Naghanap ako na kasi ng pintuan. Wala na pala, diretso na doon.